Yan. Isa ito mga katribya po sa sumisira nung ate pong kalamansi. Ang kinakain naman itong dahon. Pero ito, doon sa ating in-spray, ito na siya, hindi na siya gumagalaw. Napatay siya mga katribya po nung ating kuwan, no? Nung in-spray natin, no? Mukhang mabisa yung ating in-spray. Isang beses lang natin in-spray, patay. Yan, no? Hindi mamatay ako, di natin na-spray mga katribya. Mukhang okay yata. Kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po sa aking YouTube channel. Magandang araw po, magandang gabi. Anong oras po dumating ang ating vlog sa inyo pong lugar. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya po ay siyempre ang ating pong kalamansi, mababa na naman po uli ang presyo. Bagay talaga pong ganon. Talaga pong dumadami po ang bunga ng kalamansi at yun po ay nandyan po sa parte po sa palengke, talaga pong bababa ang kalamansi. Pero pagka wala pong marami pong dating, saka po siya tataas. Saka una-una, siyempre galing po sa mga malaking handaan po ang mga Pilipino, lalo na nag-New Year. Siyempre mga sawa pa iba dyan sa mga karne. Pero ganyan, pag nabalik uli po uli ngayon, pasukan, at saka tapos na bakasyon, titinag po uli ngayon ang ating kalamansi. Ganun pa man, ay ang ating pong kalamansi ay ating pong inoobserbahan. Ito na po ngayon, mula po noong umulan, ang dami pong bulaklak po na lumulusot, lumalabas. Yan. Alam nyo mga katribya, kapag ganito na po ang inyo pong kalamansi na marami pong mga bulaklak na inyo pong nakikita, inaalagaan na po ito mga katribya po ng ating spray. Sa ating pong spray na sinubok po natin kahapon, ito, wala po naman tayo nakikita po mga lilipad-lipad na mga insekto doon po sa ating pong bunga. Ayan. Yan ang tinatawag po natin na matanghito. Sabihin na parang yung matanghito, kung nakita ninyo po ang hito na maliit ang mata, ganyan po ang labas ng bulaklak. Sa amin, pag ganyan po mga katribya na marami po mga bulaklak na kung saan ay nakikita po namin ganito, iba yung pag-i-spray na ating ginagawa. Ito po, ang dalas natin yan ay twice a week, umisa naman ikalawang araw. Pagka po ang pag-aalaga natin. Ayun, napakarami nito mga katribya. Matapos po noong marami pong bungahan, siyempre, hindi man tayo naswerte doon sa presyo. Pero ito po malamang ang bulaklak na ito mga katribya, dahil kokonti ang makakapag-alaga ng diretso sa ating pong kalamansi, yun pong mauuna, ay yun po makakatsyempo ng presyong mahal. Itong bulaklak na ito, ang ani nito mga katribya ay maaaring matapos-tapos ang April, tsaka po ng Mayo, mga first week ng May, mahaharvest po natin itong bulaklak na ito sa ating diretso pong pag-aalaga. Ay ang dami po mga katribya nito. Yan na lang po yung halos na po pwede po natin na maasahan kapag po ang kalamansi ay bumaba. Marami po ang hindi po makakapag-alaga. Pagka hindi po nakapag-alaga ang marami, saka naman po siya ngayon tataas. Kaya meron, binibigyan na lang po sa mababang presyo po ang kanilang kalamansi para hindi lang po sila mabatlangan noong ng gamot, tapos pagpapatubig, tsaka po noong pag-i-spray. Nandiyan kasi ang buhay ng kalamansi para po magtuloy po ang bunga. Kapag dyan tayo nagpabaya, una sa pataba. Pag hindi nilagyan po ng pataba ang ating kalamansi, halimbawa, nakita natin na marami po siyang mga bulaklak po na lumalabas, yan, hindi po makakabuka to. Iba po dyan ay masisira na po siya ng insekto, o di man kaya ay mahina ang bulaklak niya, kaya iba matutuyo na lang, hindi siya makakabuka.
dahil mahina ang katawan ng kalamansi. Kaya ang ginagawa po natin, tinutustusan po natin siya ng ating abono para lumaki po ang kanya pong bulaklak. Tumutulong po yan doon sa ating kalamansi. Tapos kapag ka po meron na pong bulaklak ang kalamansi po natin, yan naman po ay aalagaan na po natin siya sa pamamagitan ng ating pag-i-spray. Ang pag-i-spray mga katribya, hindi po isang beses sa isang buwan o isang linggo. Lalo na pag ganito maselan mga katribya po ang ating pong bulaklak. Pag dito po mga katribya, nagkamali po kayo ng timplada ng inyo pong gamot, o kaya napatlangan kayo ng inyo pong pag-i-spray, baliwala po ang inyo pong pag-aalagang ginawa. Pati yung pagsasabog ninyo ng abono, pati na rin po yung inyo pong pagpapatubig, mababaliwala. Kasi ang mangyayari dyan, sa halip na buo ang magiging bunga niyan, magiging pupildong. Pag nasira po mga katribya po ang bunga po ng kalamansi, dyan na po yung hindi nyo po maiaahon po ang inyo pong ginastos. Pero ito pong ating kalamansi, hindi po natin ito in-spray, pero marami po siyang buo. Yan. Bonus na po natin yan. Yung mga nabuo na hindi po natin inalagaan, bonus natin siya. Ngayon kung mambawa, magkano man po ang maging presyo noong ating pong kalamansi na yun na hindi natin inalagaan, kita na po natin yun, kasi wala naman po tayong pinuhunan po dyan, dahil bunga po siya nung ating pag-uulan nung mga nakakaraan. Ngayon maaalagaan na po natin ito pong ating pong bulaklak sa pamamagitan na rin po ng ating pag-i-spray. Kaya under observation pa rin natin ito, yung ating bagong gamot na ginamit na bio fertilizer. Sa iba bago lang po yon, bagong dinig lang, kasi tayo pa lang mga katribya po ang gumamit ito na pinasample po sa atin. Kaya malalaman po natin ang resulta nito pong ating kalamansi. Pero sa ngayon meron tayong existing na bunga, may existing po na mga bukong mga maliliit ng ating pong kalamansi. Pagkatapos sa lukuyan naman po lumalabas po yung bulaklak. Tapos yung bulaklak po natin, yan ang kailangan po natin na maalagaan. Ito, napitasan na po natin ito mga katribya. Yan. Kaya po yung mga hinog natin ay wala na. Kaya lang ito, meron na ulit tayong mga bagong hinog. Tapos yung hindi pa natin po natatapos, mga pongkan na rin po yung iba, hindi na rin po natin ito mapitas po uli dahil bumaba na naman uli ang presyo. Pero okay lang din, ganun talaga. Ayan, babawi naman na tayo dito po sa ating pong mga bulaklak. Ayan, shoutout po naman natin po si Sir Gerard ng Canada. Ayan, kausap po natin siya po kanina. Siya po ay nakatutok ng 4 years sa ating channel, sa ating YouTube channel, na kung saan ang kanya pong pamilya ay doon sa Canada. Kaya shoutout po natin ang kanyang pamilya, si Sir Gerard. Yan ang ating kalamansi. Ngayon ay hindi pa rin po natin siya puspusa pang nauubos ang bunga. Na tiyempo pa na medyo matumal. Kung kasi wala pang ngayon pa lang po ang pasukan ng mga estudyante, kaya hindi pa po natin ma-permis po ng pagpitas. Sana naman ito pong darating na pasukan maging mabilis na ang bentahan. Dahil para tayo po ay makapag-alaga na pong muli, paglagay po tayo ng ating pong abono. Pero kahit wala pa tayong abono mga katribya, meron na rin po tayong mga bulaklak na sumisilip. Kailangan na lang po natin ng pagpapatubig. Although mga katribya po, itong ating bulaklak na lumabas na ito ay bunga na po na ito ng ulan.
Nagtitigang na nga po yung iba. At hindi na po tayo nagsabog po ng ating abono for the meantime kasi hindi pa natin napipitas po talaga itong ating bunga na puspusan. Meron na pong bonus na dumating. At yung bonus nga po na yan, nakita na natin po yung matanghito. Tapos yung gulang po ng dahon na ito yung mga forma na kung saan ay lalabasan ng marami pong bulaklak. Pag magulang ang dahon po ng kalamansi, gaya nito, ayan, magulang yan. Konting sundot lang po ng ating abono yan. Tapos ng ating pong pagpapatubig. Yan. Pag nakatikim ito at mabusog ng ating patubig, asahan ninyo mga katribya, mamumuti sa bulaklak ito. Dahil ulan pa lang po ang nakadali, marami na po siyang lumalabas po na bulaklak na wala pa tayong sinasabog na ano paman. Lalo na kapag ito nilagyan pa natin ng another nating organic fertilizer. Tapos masusundan natin ng ating pagpapatubig. Ihanda mo na po mga katribya yung ating pang-alaga. Kaya kung medyo humababan po mga katribya po yung time na mababa po ang presyo ng kalamansi, malamang itong papasok na ito na tag-araw na ito, magbabago na maging presyo niya. Kasi pag naubos na ang mga bunga ng kalamansi, sisipa na naman uli ang presyo niyan. Diyan uli magkakaroon uli po ng crisis po sa bunga. Kaya ngayon talagang dapat sa kalamansi continuous po yung ating pagpapabunga. Kaya lang itong ating kalamansi talaga medyo na-delay lang siya. Dahil siyempre naghihintay tayo na maganda pong presyo. Kaya lang siyempre hindi lang alam po tayo pinalad. Actually hindi lang naman po tayo ang tinamaan po ng baba, kundi bagos lahat po yan na mayroong kalamansian. At lahat halos ng gulay maliban po doon sa kamatis, ang maganda ang presyo. Pati yung siling Taiwan o labuyo, ang kuha na lang po ngayon ay 250. Nagmula po yon dati sa 700, 600, 650, 500. Kaya kung wala pang siguro hindi pa regular po ang pasok ng lalo ng mga bata at saka marami po uling mga nakapagtanim uli ng labuyo, bumaba na uli po ang presyo niya. Lalo na po ang panigang. Ang panigang naman po mga katribya, 15, 20, 25. Ngayon, sa panigang, obligado natin pitasin dahil magsasarado po ang mga usbong niya kapag dala-dala pa niya ang bunga. Kaya kailangan mapitas. Ganon din naman po sa siling labuyo. Hindi po pwedeng naka-stay rin po dyan yung kanyang hinog dahil tatanda po ang kanyang puno. Sa atin naman po mga katribya, okay lang din naman siya dahil pati na nga dati yun kumbaga sa kawan talagang wala lang ang pag-asa yung sili natin labuyo, pero nung ginamitan po natin noong na kung saan ay mga sinampol natin mga gamot tapos mga foliar ay nabago ang itsura, naging maayos at saka bumata pa, lumaki ang bunga ng ating sili. Kaya blessed na rin po ng nasa taas po yun. Ganda po ng mga buko ng ating kalamansi mga bilog. Hindi pa po tayo mga katribya po nag-i-spray. Isang beses pa lang tayo nag-spray nitong ating pong kalamansi, pero para po siyang in-spray rin ng gamot dahil yung mga nauna po sa ating nag-spray, umabot na po siya ng tawag dito 9 na pasok, iba po 10 pasok na ang kanila pong nagagawa, nasisingitan pa sila po ng maninira. Pero tayo, ito ang ganda ng kawan niya. Yan, isa ito mga katribya po sa sumisira nung ating pong kalamansi. Ang kinakain naman itong dahon. Pero ito doon sa ating in-spray, ito na siya, hindi na siya gumagalaw. Napatay siya mga katribya po nung ating kawan, nung in-spray natin. Mukhang mabisa yung ating in-spray. Isang beses lang natin in-spray, patay. Yan.
hindi mamatay ako, di natin na-spray mga katribya. Mukhang okay yata ah. Nakakatawa naman pagka ito mga katribya po ay nag-click. Ako, malaki ang may menos po natin sa gamot. Dahil wala po itong halo. Hindi kagaya po nung ating ginagamit na mga synthetic. Marami tayong nihahalo para hindi po ma-immune po ang ating mga insekto. Pero maganda po yung kwan. Meron siyang napatay na uod na. Good news. Dahil kung hindi po napatay po yon, maninira pa ng dahon. Tingnan niyo po yung buko nito, oh, malalaki na oh. Yan. May presyo po ito, pang Pebrero. Oh, lulusog naman po mga katribya po ng ating mais oh. Ang ganda ng kanya pong buko. Ang ganda rin po yung dahon ng ating kalamansi. Kaya masusulit ito. Sa atin naman kasi mga katribya, walang problema po sa bungahan. Dahil wala naman tayong kumbaga pinalalagpas po na presyo. Kaya lang syempre, pag talaga mababa po ang presyo ng kalamansi, apektado rin pati po yung pagkuha ng pag-aalaga. Dahil kumukuha po ang mga farmers po natin ng pang-alaga nila dito rin po sa bunga ng kalamansi. Kaya pag mababa po ang presyo ng kalamansi mga katribya, at kung meron kayong puhunan, doon kayo lalong mas magandang tumutok sa pag-aalaga. Dahil kokonti ang makapag-aalaga, dahil hindi lahat makapaglalagay ng abono kasi maagad na yun sa kanilang panggastos, lalo sa baba po ng presyo. Pero kung meron kang tawag dito, puhunan sa pag-aalaga ng kalamansi, ayun, kikita ka. Kaya hindi po lahat mga katribya ay makakapagpalusot. Kumbaga sa gulay mga katribya, halimbawa mataas ngayon ang presyo ng kamatis, tiyak marami po magtatanim. Pag yung po nagtanim ng kamatis na yon ay gumana na, bababa ngayon bigla ang kamatis. Pag bumaba ngayon ng mga katribya po ang kamatis, syempre iba di mabibili, iba magpapatay na, iba di na maasikaso. Pag mababa ang presyo ng kamatis, doon ko ngayon magtanim ng kamatis. Bababa po ngayon ng panigang, magtanim ka ng panigang. Dahil yung saksa ng panigang na mababa, baka matsyempohan mo naman yung mataasang presyo. Ito naman po yung mga katribya po ang kapitbahay natin na mahilig gumamit po ng synthetic. Tingnan naman ninyo yung mga buko niya oh. Sira. Yung mga maliliit yung mga buko, sira din. Yan. Pero monthly nilalagyan niya ito ng pataba. Oh. Yung mga sira oh. Sira ang mga buko oh. Yan ang kaibahan po noong pataba natin ginagamit doon sa ginagamit niya pong synthetic. Dahil pagka po synthetic mga katribya po yung ating pong ginamit, malakas pong tumawag po ng insekto. Sa totoo, at kahit di po naman natin sabihin yan, talagang marami pong pantawag ng insekto ang mga synthetic na ginagamit. Kaya no. Kaya kahit marami siyang maging bulaklak, kung sira rin naman, wala rin po ganong ani. Pagamat ito, hindi po ito nag-i-spray kagaya ko rin. Tayo isang beses pa lang tayo nag-spray, pero yamado pa rin po tayo dun sa buo noong ating bunga. Ayan no, buo siya oh. Kaya akala mo nga no, iba nag-spray tayo ng kalamansi eh. Dahil buo niyan. Pero yung kabila, marami pong may sira. Bagamat may sira po yung sa atin, iba, pero marami po yung buo. Siyempre hindi naman po lahat yan mape-perfect. Lalo na't hindi ka naman na talaga nag-i-spray ng kalamansi. Pero ang ipagtataka natin, ang dami niyang buo. Hindi siya pala tawag po ng insekto. Yun ang kagandahan po noong ating organic. Kasi ito, di lang naman po natin itong mga katribya ikidekwento sa inyo o sa bibig lang o ano pa mga kundi bagkos. Nakikita nyo po yung video, nakikita nyo rin po yung ating kalamansian ng mga buo.
Kaya sulit. Gumamit man po halimbawa ako ng organic fertilizer, hindi po nag-inda ang kalamansi ko kahit halimbawa siya ay nahinog ang bunga. Natili pa rin po siya na press at saka po yung kanya pong pagkaberde ay hindi po nagbago. Ito, pure organic na po itong ating ginamit dito sa ating kalamansi. Nakita naman ninyo mga katribya po yung epekto niya. Tsaka nawala po yung mga manunusok. Alam nyo kung bakit po ang kalamansi po ay malakas dumilaw. Pagka po ang kalamansi ay pitasin na, at yan po mga katribya po ay hindi natin napitas, automatic po yung mga putakte sila ngayon ang tutusok. Pag tinusok na po yung ating kalamansi, ilang araw lang makita mo didilaw na ang kalamansi natin. Kaya siya marami po siyang dilaw. Pero itong ating first time na gamot na ating pong ginamit na pulbos, maiiwasan pala nito ang mga manunusok. Kaya ako bagay na bagay pala ako to sa mangga. Pagka matutuklasan po ng mangga, makiklik ito, pati mangga makikinabang. Itong ating pong pinasample sa atin ng ating kasama Sir Marvin. Yan yung baging na makapit. Makapit siya. Tingnan nyo gaano po katibay po ng kalamansi natin Pongkan na, nananatili pa rin po siya sa puno Tagal niyang matanggal, malaglag. Nilalaglag mo na, makapit. Itong kabila, wala po tayo makita rito ang bulaklak Kaya ko ito hindi po tutubigan tsaka sasabugan ng abono. Hindi po magbubulaklak ito. Hindi kagaya po noong sa atin. Pero ito, yung ganyang mga magugulang, ang dahon, kaya lang pagka ito ay nagmura, sana po natin hindi po siya magbubulaklak ng marami. Kaya po yung ating kalamansi maganda. Meron nang nakita tayong patay na uod, tinamaan ng COVID yung uod. Meron po kasi mga katribya pong ini-spray, hindi naman po namamatay, lumalayo lang. Itong ginamit natin, unti-unti siyang patayin, hindi siya gugulpihin. Para siyang isang sakit na unti-unti. Naubos ang bunga natin Ayan, dami pong bulaklak. Dahil mga lumulusot na bulaklak. Ayan. Nako, pag natubigan pa natin ito, namumuti sa bulaklak ang ating kalamansi. Kumbaga sa kawan ihina siya. Kailangan na niya talaga na siya ay makapag-CR. Ayan yung sistema. May bagong pitas na naman tayo Wala na bunga natin dito ay yung ating kalamansi hindi po mo sa gawin rito, hindi po makuhang mahinog at lagi tayong merong suki. Ayan, daing buko Ayan mga trivia
Ganda nung pagkabilog niya. Ayan bago na naman tayo mga buko. May sira din siya, konti lang. Ito sira to, ayan. Pagka nakita niyo sa kalamansi ninyo, majority yung ganito. Naku po, sayang yung inyong bunga, lalo na pag nag-i-spray kayo. Pero ito, hindi tayo nag-i-spray. Nakakatuwa naman. Meron naman uling bago na maduduwit ang ating kawatan. Meron naman ulit tayong palakihin ng mga bunga ng ating kalamansi. Ito matandang puno na ito. Nung nabili namin ng farm, ito na po yung tanim. Yan. Kaya matandang puno. Siguro baka nasa 30 years na ito mahigit. Ito mga kuha na lang po ito mga bago na lang mga hulip. Pero yun lumalaki na rin po yung mga buko niya. Ayan kaya akala po natin parang pinower spray po itong ating kalamansi Ayan yung mga buko niya. Yan dami Pagka po buo po siya, malaki pag-asa. Pero pagka po kupildong, mawagay nito, sira ito, yan. Ganyan ng kalamansi, wala na po yan, malalaglag na yan. Yan. Ang marami na nag-alaga, ganun ang bunga. Sayang yung kanilang ginastos. Kaya ayan ang advantage po natin. Kaya po yung ating organic ang ating ginagamit. Sipin ninyo baba na ng kalamansi hindi rin nawawala po yung ating kaibigan dito. Yung ating pinalalaki obos. Nadadaga. Sa kung talaga marami pong mga daga. Kaya lang ang daga rito sa amin, maitim ang ulo. Matitigas pa ang ulo ng mga daga. Kaya magagaling. Kaya hindi mo natin madali. Tsempon din yan. Hindi naman habang panahon ay mamamayag pag ang mga magnanakaw. Nadali sila. Yan, kung ano man po yung ating gagawin, secret. Para may sorpresa po yung magnanakaw. Kaya dito halos na ubos na niya. Ayan mga katribya, at magandang balita. Yung ating tinesting po sa ating kalamansi na bio-organic o bio-insecticide. Effective. Nakita natin na mayroong patay na uod na kung saan na nasa kalamansi at wala po yung mga lumilipad-lipad. Kaya sana tuloy-tuloy ito para at least makita natin yung pag-o-observe. Importante kasi dyan yung ma-obserbahan natin yung resulta para noon bago po namin introduce po sa inyo, alam nyo na po yung magiging epekto. At least makakatulong ito ng malaki sa ating po mga ka-farmers. Paano mga katribya, God bless sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas para susunod po natin vlog. Bye bye.